What's up mga kasang? Welcome to my channel at dito tayo ngayon sa Binyan Farm. So ayan guys, tingnan natin ngayon kung ano yung mga makikita natin at makukuha natin ngayon dito kung may mga harvest ba tayo. Tapos may mga dala akong mga guppies ngayon dito no, kasi mga kulang yung mga breeders natin dito. So nagdala ako ng dalawang pares na Tuxedo Koi, may isang pares na HB Blue at saka isang male na albino koi guppy. So ayun, bubuhayin natin ulit itong pool na to. Lalagay ko dito yung dalawang pares natin ng Tuxedo Koi. Tapos yung isang Tuxedo Koi dito, dalawa to na Tuxedo Koi, parang isa na lang ang nakikita ko. So isasama ko na rin yan doon sa pool. Ayan, may isang male na lang to. Isasama ko na yan sa pool. Tapos lalagay ko dyan yung ating HB Blue. Dito naman yung ating albino koi na puro female. So lalagyan natin ng male yan para dumami. Dahil hindi na sila dumadami. Alright. Tapos ito nga talaga yung pinunta ko dito dahil kukunin ko yung isang pares dito para makapag-breed ako sa bahay, no, para mas matutukan natin. Dahil meron ako dito 5 piraso eh. 3 female, 2 male. So kukunin ko ngayon yung isang male, isang female para ayun, matutukan lang natin. Kasi ito, inaya lang ni Papa mag-breed yan dyan. Pero mas maganda kasi natututukan talaga para mas mabilis dumami. Kasi nga ngayon wala akong craylings. So ayun, mag-ikot tayo dito, magtingin tayo ng mga guppies, no. Check nga pala natin itong guppies na nilagay natin dito sa bago natin lalagyan. Naglagay ako dito ng mga albino full red no nakaraan. So ayan, nakikita ko buhay pa rin naman. Ayan yung male natin na albino full red. At may mga kasamang female yan dyan. Pero hindi ko makita. Lagyan pa ni Papa ng shading dito para hindi masyado mag-green yung tubig. Grabe, ang kapal na rin ng hornwort. Dito sa kabila, albino full red din to. Siguro 2 trio nilagay ko ata dito o 5 piraso. Yan, wala pa ako nakikitang fry. Pero expected ko soon magkakaroon ng mga fry yan. Sure na sure yan. Ayan, gumagalaw yung ating mga guppies dyan. Silipin na rin natin yung ibang guppies natin dito na pinaparami. Dito sa tab na to, naglagay ako dito ng 2 pirasong female na buntis na Blue Panda Guppy. Pero nakikita ko ngayon isa na lang yata yung female natin dito. Parang hindi ko na makita yung isa. Siguro baka namatay na siya dyan. Pero ayun, napapansin ko na ang daming fry. Ayun, may nag-drop dito. Siguro nagda-drop yung isa tas namatay siguro, no? Hindi natin alam kasi wala tayo dito palagi. So, ayan, nakikita ko may mga maliliit na siyang fry. At marami to guys. Mga may 30 pieces yata yan. Tingin ko dyan. Parang ilang araw pa lang. Dito sa kabila, puro fry to noong nakaraan. So yan, lumalaki na yung mga ginagrow out natin dyan. Mga Blue Panda Guppies din to. At ayun, wala akong paninda ngayon nito dahil pinaparami ko pa ulit. Ang bilis maubos eh. 2 buwan ko siyang pinapalaki tapos 3 araw ko lang siya napapaubos. Ganun kabilis, no? So kulang tayo sa kailangan mas mag-produce pa tayo na mas marami para tuloy-tuloy. Dito nilagyan ko ng albino full red at wala pa dyan. Wala pa dumadami. Dito naman mga grow out ng Blue Panda. Dito ang daming fry na naman ng ating red balloon platy. Binibenta ko lang yan ng 25 pesos ang isa. Kaya mabagal mabenta to. Yung mga red balloon natin. Tapos dito yung mga green cobalt natin. Dami pa rin. Pati dito sa tab na to, green cobalt. Ayan, dami pa rin. Mga breeder size andito, may mga fry, halo-halo na, juby. Tapos dito, ang dami ring fry nito ng mga red balloon platy. Ayan, ang dami natin red balloon. 3 lalagyan ko dito, puro red balloon. Ayan, ang dami fry. 25 pesos ko lang binibenta yung mga breeder size niyan. So mga gustong bumili, maganda rin paramihin yan. Live bearer din yan. Para siyang molly na kulay red. So yun, dito sa panda to, meron din ako dito na red balloon platy. Nilagay ko lang dyan yan. At tingin ko ay dumadami na rin sila dyan dahil may mga fry na rin. Ang dami. Wala pa kasi ako malagay. Kasi originally, talagyan talaga to ng molly, ng goldfish. Pero wala akong breed ngayon. Tapos ito nga pala yung mga goldfish natin na Oranda.
Yeah, medyo mabagal silang lumaki ngayon, no? Hindi ko alam kung bakit. Siguro masyado silang marami ata dyan. So, kailangan natin ilipat yung iba siguro. Try natin ilipat yung iba doon sa kabilang pan. Ang dami kasi nito, mga 100, ano to, 100 plus to nung nakaraan na nilagay natin. So, baka kulang sila sa pagkain. Tapos, yan. Meron din dito mga albino koi guppies. Na ayun, kukunin ko yung ano no, yung may mga red cap at ilalagay ko yung mga female doon sa ating male para dumami ulit. Silipin na rin natin itong mga styro natin. Dito yung mga fry natin ng AFR. Madami na ng konti. Tapos yung kinuha na natin dati nung nakaraan na mga danyos. Yan, dami ko pa rin danyos dito, mga grow out. Hindi pa ako nakapag-breed ulit nito pero madami pa rin naman. Yan, hinayaan ko na lang sila lumaki dyan. Tapos dito mga AFR ulit. Nag-iwan ako ng dalawang pair dyan. Ay, may mga fry na rin, oh. So, dumadami na ulit. Mas maganda yung ganyan, guys, no? Yung magbe-breed kayo, dalawang pair, tatlong pair lang. Mas mabilis dumami yun kaysa yung mag-breed kayo ng 10 pair. Subok na yon, guys. So, ito, lalagay ko yung HB Blue dito na isang pares. Pero itong ating albino ay yung tuxedo koy natin. Ayan, may natira pang isa. Dalawa to na nakaraan pero isa na lang nakikita ko ngayon. Na male. Sama ko na yan dito sa kiddie pool. So, tatlong male, dalawang female ilalagay natin dito. Tapos yung female natin dito, buntis na yan mga yan. So, for sure, pagbalik ko dito next week o baka sa pangalawang linggo, meron na mga fry yan. Ini-expect ko na meron na mga fry yan. Sana hindi siya mamatay dyan. Hindi naman siguro mamatay yan dyan. Ang laki nga ng lango yan nilo. Kasi isang kiddie pool to na 5 feet ang lapad. Ang circumference niya 5 feet. Tapos ang taas niya 1 feet. 1 foot. Alright. Dito naman yung ating HB Blue. Bale itong HB Blue na to, namatay na yung pinaka-male ko nito. Pero ito pa rin yung pinaka-nanay ng HB Blue ko. Sinamahan ko na siya nung anak niya na isa. Para pares sila dyan. Na male and female. Sana dumami ulit. Pero marami pa ako niyan sa bahay. Lagyan natin itong sunset. Ano na to? Halaman na to dahil ang ganda nito. Ganda tignan itong halaman na to. Yan, tumadami rin yan dyan na tumahaba. So, itusok lang natin. Sa mga nagtatanong, no, garden soil po ang aking gamit na na lupa dito. Na tawag dyan na substrate. Yan, puro garden soil yung mga yan. Nilagyan ko yan dati. Dito naman yung female natin. Yung mga female kasi natira nating albino koy dito. So hindi pa ako nagbebenta nito ulit dahil pinaparami ko pa. Naubos na yung mga pinambenta ko. Yun, nagtira na lang ako ng mga ng mga breeder ko. Tapos ito nga galing kay Sir Jun na galing yung male niyan kasi nga naubusan ako ng male. Buti binigyan tayo ni Sir Jun. Napakabait niya ni Sir Jun. Yan, may female dito ako nakita yan. Dalawa to. Sasama na rin natin doon para marami-rami yung female natin doon. Yan. Ito, ano na to anak na to ng mga breeder ko dati. So, i-crossbreed na out-cross na natin yan dyan sa ibang male. Para gumanda-ganda yung lahi. Naglalabas din kasi ng non-cap to. Yan, ang dami mga non-cap dyan. Mga walang red cap. Pero maglalabas pa rin naman daw yun ng red cap. Pero mas maganda kasi may mga red cap talaga mukhang koi. Pag wala kasing cap, hindi na mukhang koi. Parang siyang AFR na female. So, yan. Marami tayo dyan. Pararamihin. Silipin naman natin itong ating mga craylings. No? Meron ako dito mga 8 pirasong craylings na hindi ko binibenta dahil papalaki namin yan ni Papa. At medyo lumalaki na rin yan. Mga 2 inches to 3 inches na yung mga laman nito. At medyo sumasakit na yung sipit nila. Saan ba yun? Medyo nagtatago lang sila. Alam nyo naman ang mga crayfish. Mahilig magtago. Dito lang yan sa mga hides. So, itong hides na to, 3/8 ang ano nito. 3/4. 3/4 yata yung bilog nito. 3/4 ba? Basta malaki sa 1/2 yan. Hindi yan 1/2 na, na PVC yan. Halos kasi laki niya na rin. So, soon, hindi na rin to kakasya dito. Dapat papalta na mas malaking hides. Yung mga pang alulod. Hindi ko mahuli Hindi ko mapakita tuloy sa inyo Yan, kumakain ng kangkong. Ang hilig bigyan ni Papa ng kangkong Malakas daw kumain ng kangkong yung mga craylings.
Dami naghahanap sa akin ng ano niyan pero wala akong binibenta ngayon. Saan naman tayo? Kunin na natin yung ano. Yung pinunta talaga natin dito is itong mga to. Dahil sabi ko nga, kukunin ko yung isang pair. Dahil ang tagal tagal mag-itlog dito. Hindi ko alam kung bakit. Simula nung naging 5 sila, ang tagal na niya maitlog. Nung trio lang sila, mas mabilis magkaroon ng itlog yung ano, yung mga female natin. So yan, paano ko ba ito kukunin? May hawak akong camera. Dito. Yun, inipit na lang guys. So ito ay female. Female Krailings breeder size. Wala pa yata eggs to. Kukunin ko sana yung kung meron may eggs para magpapaitlog na lang sa bahay. Pero mukhang wala pa Tinanong ko rin si Papa kanina, wala pa raw may eggs dito nung unang tingin niya. Kaya medyo maputik lang yung kanilang lagayan dahil mas gusto raw nila yung maputik. So breeder naman natin yan, hindi naman natin yan yung binibenta natin para sa ano. Yung kung mga pangkain na yung bibenta, syempre dapat malinis na yung tubig. Pero pag mga gatong breeder lang, okay lang yan na sa putik sila dahil yun naman din yung natural nila natirahan. Yan, dalawang female yata to nakakuha ko. Mga 5 inches na to, laki. 4 to 5 inches. Dati na to ng itlog. Wala yung male. Asan yung male neto? So hindi ko alam pa. Ang tagal ko na may crayfish na hindi pa rin ako sanay humawak. So gusto kong hawakan pero parang natatakot ako. So yung mga kasang humingi na ako ng tulong sa aking father. Yan, pinakuha ko kay Papa yung dalawa. Yung maliit, yan yung male. Yan na yung Krailings natin dati na lumaki. Tapos yung female, yan din yung galing sa Krailings natin dati na lumaki na rin. Yan, may dalawa tayo dyan. Hindi ko alam kung may eggs na to. Ayan, mas malaki yung female natin, no? Kasi ayokong kunin yung malaking male dahil para mas mabilis silang dumami dito. Tayin ko na lang lumaki yung male natin para mag-breed dun sa bahay. Ilalagay ko to doon sa aking 50 gallons. So, ayun yung mga isda natin. At wala pa akong i-harvest ngayon dito dahil wala pa ako masyadong makukuha ngayon. So, ayun. Maraming salamat sa mga nanonood. Tapusin muna natin ang video na to. Peace out.